Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala ulit si John D. Bilardo. Now, ang topic po natin today is independence. So, independence refers to the truth that God is self-sufficient and does not rely on anyone or anything for his existence, power, or glory. He is entirely independent of his creation and needs nothing from us to fulfill his purposes. Yet, despite his independence, God graciously invites us to partner with him in his work and to bring him glory. This truth should be humble us, reminding us that we are utterly dependent on him for every breath, provision, and blessing. Now, sabi po dito sa Acts chapter 17, verse 24 and 25, the God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth, and does not live in temples built by human hands. And he is not served by human hands as if he need anything. Rather, himself gives everyone life and breath and everything else. So, sa Tagalog babasahin natin, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng narito ay ang Panginoon ng langit at lupa at hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. So, ito po yung first teaching natin. Sabi po rito, God is independent and self-sufficient. Ang Diyos ay hindi kagaya natin. Hindi siya nangangailangan ng sino man o anuman upang siya ay maging ganap. Siya ay buo, banal at makapangyarihan kahit wala ang sang nilikha. Ang kanyang pag-iral ay hindi nakasalalay sa oras man o espasyo na o nilikha. Ito ay isang paalala na ang Diyos ay hindi katulad ng tao. So God independent and self-sufficient. And point number 2 po natin, God does not need us but we need God. Ang Diyos ay hindi nangangailangan sa atin pero tayo ay lubos na nangangailangan sa Kanya. Tayo ay nilikha hindi dahil kulang siya, kundi dahil nais niyang ipahayag ang Kanyang kabutihan at pag-ibig. Ang ating buhay ay isang patotoo na tayo ay umaasa sa Kanyang biyaya mula sa ating unang hininga hanggang sa ating huling hininga. So, point number 3 po natin or huli natin katuruan, God invite us to partner with Him. Bagamat hindi tayo kailangan ng Diyos, pinili niya tayong maging kabahagi ng Kanyang layunin. Bilang tagasunod ni Kristo ng ating Panginoon Hesukristo, tayo ay tinawag na maging liwanag sa mundong madilim at tagapagdala ng Kanyang salita sa mga hindi pa nakakilala sa Kanya. Hindi tayo ginawang alipin ng Diyos upang sapilit ang paglingkuran. Sa halip, tinawag niya tayong mga anak ng Kanyang kinalulugdan. Sinama niya tayo sa Kanyang gawain, hindi dahil sa ating kagalingan, kundi dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig. Now, hanggang dito na lamang po at maraming salamat po.